Ulo. Very power naman sila. William. Ulo. To Senator Joel, who will make a motion. Senator George, we have here the votes of the people. Please rise and say your vote. Roll call of member. Senator Aquino. No. Senator Cayetano Ala. Yes. Senator Cayetano Pia. Senator De La Rosa. Yes. Senator De Ejercito. Senator Escudero. What? Abstain. Senator Estrada. Yes, JP, sa mga sandaling ito, ang ating vantage point ay nandito tayo sa may premise sa labas ng Senate building. At ang pinaka-sitwasyon dito ngayon, JP, ay total lockdown ang buong Senado. Yung pinaka-gate niya, ito ay sarado, no? Nakasara, walang pinapayagang makapasok na sasakyan, wala ring pinapayagang sasakyan lumabas. At yun namang pinaka main entrance ng Senate building, JP, no? Yung dalawang area doon na usually ay lumalabas at pinapasukan ng tao, nakababa yung mga steel door. Ang nakita nating pagkakataon lang, JP, na itinaas ito kanina ay nung may mga lumabas na mga bisita. At meron din tayong nakitang mga ilang Senate staff na lumabas, pero binalaan sila na sa oras na sila lumabas, maaaring mahirapan na sila makapasok, pero nag-decide pa rin silang lumabas. So sa mga oras na to, JP, no, na nananatiling talagang ramdam mga tensyon dito sa may bandang bahagi nga, no, ng gusali ng Senado, dito sa labas. At marami ang nagtatangkang pumasok na dito sa may area ng Senate compound. Pero hanggang doon lang sila, JP, no, sa may pintuan, no, dito sa may area ng gate. At yung ilang mga gamit na gustong ipasok ay idinadaan sa ibabaw na lamang nitong pintuan, no, ng daanan ng mga tao. So sa mga oras na ito ay patuloy tayong mag-aantabay kung ano pa ang magiging kaganapan sa mga susunod na oras. JB. John, yan bang mahigpit na seguridad at tensyon sa gusali ng Senado ay may direktang kinalaman sa mga subpina ni Senator Bato de la Rosa na inilabas din? Nabanggit ni Sandra Aguinaldo kanina na meron ding gulo at nagkaroon din ng tensyon sa pagdating ni Senador Bato de la Rosa sa unang pagkakataon simula ng kanyang pagtatago. John. Yes, JP, ang ating impormasyon nakuha, no, may mga talagang law enforcement operatives na dumating dito sa may bahagi ng Senado, pero doon sa detalye ng kanilang plano, ito po ay patuloy nating aalamin. Pero ang sigurado ngayon, JP, ay nakita natin kanina, no, na mayroong mga pumasok na mga ilang law enforcement operatives. At kung hindi nagkakamali, yung iba ay maaring kapulisan mula sa Pasay din. At mayroon din tayong mga nakitang nag-effort na pumasok, pati yung security, close-in security
nitong si Mayor Lani Cayetano ay sa sobrang higpit, JP, hindi pinayagan makapasok yung kanyang close-in security. Tanging si Mayor Lani Cayetano lamang ang pinayagang pumasok. So ngayon talaga todo higpit ngayon dito, JP, ang sitwasyon at inaasahan natin na baka magkaroon ng mga pagbabago sa mga darating na oras, lalo pat meron ng development sa loob ng Senate building kaugnay sa liderato ng Senado, JP. Okay, maraming salamat, John Consulta. Babalikan ka namin sa iyong karagdagang detalye. Ilan sa mga nabanggit ni John ay ang siguradong pumasok ng ilang law enforcement operatives sa loob ng Senado. Hindi pinapapasok ang ilang opisyal o ilang local officials gaya ng asawa ni bagong talagang Senate President Alan Cayetano, at babalikan nga po natin si John sa mga pangyayari sa Senado. Pro tempore. Do hereby solemnly swear Do hereby solemnly swear that I will well and faithfully discharge, that I will well and faithfully discharge, to the best of my ability, to the best of my ability, the duties of my present position, the duties of my present position, and of all others and of all others I may hereafter hold I may hereafter hold under the Republic of the Philippines. under the Republic of the Philippines, That I will support and defend that I will support and defend the Constitution of the the Philippines. Constitution of the Philippines. I will obey the laws, I will obey the laws, legal orders, legal orders, and decrees and decrees promulgated by promulgated by the duly constituted authorities, the duly constituted authorities, and maintain true faith and allegiance and maintain true faith and allegiance to the Republic of the Philippines. to the Republic of the Philippines, And that I impose this obligation and that I impose this obligation upon myself voluntarily, upon myself voluntarily, without mental reservation without or mental purpose of evasion. reservation or purpose of evasion. So help me God. So help me God. Congratulations. Session suspended. At napanood po natin ang panunumpa ni bagong Senate President Alan Peter Cayetano. Si Senador Loren Legarda ang nagpanumpa sa kanya. Kasama sa entablado sa Senate podium ang ilang senador gaya ni Senador Amy Marcos at ang kanyang kapatid na si Senador Pia Cayetano. Puntahan naman natin ang Kamara at andun po ang ating kasamaang si Rafi Tima para sa latest sa botohan sa plenaryo sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Rafi? JP, katatapos nga lang ng sponsorship speech ni Congressman Attorney Jervil Jinky Luistro para nga ilahad na sa plenaryo yung naging resulta ng kanilang committee hearing. At sinabi niya sa plenaryo na sana bumoto sila pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sa kanyang inihayag na sponsorship speech ay kanyang pinangalanan yung lahat ng mga ebidensya kanilang nakalap doon sa kanilang isinagawang committee hearing sa Committee on Justice kung saan lumabas umano yung mga ebidensya na magpapatunay na merong mga ebidensya na pwedeng magtuloy para sa isang kaso, sa isang impeachment hearing sa Senado. Isa-isa niya ito, ang mga ito, makabilang na yung mga lumabas na mga reports mula sa AMLAC at kahit na yung mismong pagbabanta ng Vice President sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, kanyang may bahay at sa dating Speaker ng House of Representatives. Ngayon, JP ay meron ng tumayo para mag-interpellate at ito ay si Congressman Marcoleta. Inaasahan natin may isa o dalawa pa na mag-interpellate dito kay Congressman Luistro at pagkatapos ito ay posibleng mauwi na sa botohan itong isinasagawang session ngayon dito sa plenaryo. JP? Rafi, kung pagbabasihan ba yung mga nakaraang botohan, may posibilidad ba na matapos ang botohan ngayong araw at ma-transmit din ito sa Senado? Yung botohan ay may nakausap tayong mga kongresista kanina at sinabi nilang tiyak na magkakaroon ng botohan ngayon. Yung transmital ay hindi natin tiyak kung kagad-agad na itong may sasagawa pero base sa ating mga nakaraang experience ay kagad-agad itong itinatransmit
sa Senado oras na pumasa na ito dito sa plenaryo. Ang tinitiyak naman ng mga kongresista, lalo na ng mga miyembro ng House Justice Committee, ay wala nang hadlang para mapagbotohan na ngayong araw itong committee report, lalo pat ito yung unang-unang order of business dito sa plenaryo. Kung kaya't medyo mahaba-haba yung kanilang oras, kung tumagal man itong magiging debate sa plenaryo, ay mapagbobotohan daw ngayong araw itong committee report para nga